Dayanara, anong ginagawa mo dito? Bakit ka pumasok dito? Shoo! Doon ka sa bodega mo. Ang kapal talaga ng mukha mo no? Kung itaboy mo ako, akala mo asong gala ako na naligaw lang dito. Nakalimutan mo na yata na tao pa rin ako. Tao pa rin ako katulad mo. Aba, ba't ganyan ka magsalita? Ano na naman ang nakain mo? Siguro nakalimutan ka na namang painumin ng gamot, ano? Humanda ka. Ako na mismo magpapainom at magpapatahimik sa'yo. Maghintay ka dyan. Hindi na kailangan, Tanda. Hindi mo na ako mapapainom ng mga gamot na yan. Hindi mo na malalaso ng utak ko dahil binigyan ko na ng proteksyon ng sarili ko gamit ang pulang libro. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Nasisiraan ka na siguro. Dapat siguro palitan ko ng gamot na ibinibigay ko sa'yo dahil nagiging agresibo ka na. Hindi ako baliw para painumin mo ng kung ano-ano. Para sa kaalaman mo, matagal na ako hindi umiinom ng mga gamot na pilit nyo ay pinapainom sa akin. Malinaw na sa akin ang lahat. Kaya kung ano man ang lumalabas sa bibig ko ngayon, ito na ang totoong ako at hindi na ito epekto ng mga halusinasyong binibigay ng mga gamot nyo sa akin. Nandito ako para maningil, Tanda. Aba, saan ka ba humugot ng tapang ngayon para kalabanin ako, ha? Dahil sa pagkakaalam ko, bihag lang kita rito at kahit anong gawin mo, hinding-hindi ka makakatakas. Taon 2007, Cebu. Tanghaling tapat nung araw na yon. Masayang sinalubong ni Father Raul ang mga panauhin sa simbahan. Sama-sama silang nagtungo sa harap ng altar at doon ginanap ang bigayan ng mga donasyon para sa mga charitable events ng simbahan. Magandang hapon po, Father. Oh, Aling Lucy, buti naman po at nakahabol pa kayo. Maraming salamat po rito sa inyong donasyon at pasalubong. Masaya po akong makita kayong masigla na muli. Abay, humabol talaga ako rito. Hindi ko palalampasin to. Alam mo naman ako, pagdating sa mga ganitong bagay, wala akong pinapalampas dahil nais ko talagang makatulong sa ating simbahan. Maraming salamat. Asahan niyo pong may kahihinat ng kabutihan itong donasyon ninyo. Pero dapat po hindi na muna kayo sumama rito at baka mapagod lamang kayo. Lalo na't naka-wheelchair lang kayo ngayon. Dapat siguro nagpahinga na lamang kayo sa bahay dahil kalalabas niyo pa lamang sa ospital. Pwede namang yung apo niyo na lang ang mag-abot nito sa amin. Nako, hindi, Father. Kailangan ko talaga makapunta rito para makapagpasalamat din sa Diyos. Alam mo naman na siya lang ang nagpagaling sa akin. Kahit tinaningan na ng doktor ko ang buhay ko noon. Ang dami kong dapat ipagpasalamat sa kanya. Kaya hindi hadlang ang wheelchair kong ito para talikuran ang mga obligasyon ko rito sa simbahan. Alam niyo po, Aling Lucy, ang mga katulad niyo, ang tunay na pinagpapala ng Diyos. Hayaan niyo, isasama ko rin po kayo sa aking mga dasal, nang sa ganun ay makalakad pa kayong muli. Ay, sana nga talaga, Father. Gusto ko pa kasing makalakad, lalo't sa susunod na taon ay pupunta sa ibang bansa itong apo ko. Gusto ko sanang sumama sa kanya. Kaya dapat po magpagaling na kayo at huwag munang bumiyahe ng malalayo. Palagi ko po kayong ipagdarasal. Maraming salamat ulit, Father. Mabuti na lang na ipagpapatuloy mo ang magandang nasimulan ni Father Romulo. Isa rin yon sa pinakamabait na paring nakilala ko dito. Siyempre naman po. Kasama po yan sa aming mga tungkulin. Pagkatapos nilang makapag-usap, nagsama-sama na sa altar ang mga ito habang nakagitna si Father Raul. Kinunan sila ng litrato ng isa sa mga tauhan ng simbahan bilang remembrance para sa malaking donasyon na yon. Pagsapit ng gabi, binilang ni Father Raul ang pera kasama ang kanyang mga sakristan. Sa mga oras na yon, nakahubad siya kagaya ng mga sakristan habang nakapalibot ang mga ito sa kanya. Eto, 3,000 sa iyo, Elvin. Bayaran mo na yung utang mo sa Bombay. Eto namang 10,000 sa iyo to, Aaron. Pang-down dun sa sinasabi mong apartment na gusto mong lipatan. Eto namang 5,000 para sa anak ni Jofet. Pambili ng mga diaper, vitamins at mga gastusin. Tapos itong iba, paghati-hatian nyo na lang base sa pangangailangan ninyo, ha? Basta itong 20,000, ire-reserba ko na ito para sa simbahan. Ayan ha.
tiba-tiba na ulit kayo. Salamat, Father. Kaya mahal na mahal ka talaga namin eh. Mwah! Ay, naku, nambola pa. Tipirin niyo yung mga pera ninyo. Hindi ko alam kung kailan tayo magkakaroon ulit ng ganito kalaking donasyon. Nagkataon lang na maraming mga programa ngayon ng simbahan kaya dumagsa ang mga sponsor natin. Huwag ka na mag-alala, Father. Ang dami mo na nagawa sa amin. Sapat na ito sa amin lahat. Kami na lang ang hindi pa nakakabawi sa'yo. Sa anong paraan niyo po ba kami gustong bumawi? Ay, naku, Aaron. Tigilan mo ko, ha? Umayos ka. Wala ako sa kondisyon para sa mga bagay na yan. O, sige na. Magsitulog na kayo at bukas ay maaga pa tayong gigising para sa feeding program. Sige po, Father. Sa susunod na lang kapag nasa kondisyon na kayo. Ay, nako. Ito talagang batang ito, oo. Hoy! Bago ka umuwi, pakainin mo muna pala si Dayanara doon. Nakalimutan ko ng lingunin dahil naging abala ko ngayong araw. Sinunod naman ni Aaron ang sinabi ng matanda bago siya umuwi. Kumuha siya ng tira-tirang pagkain sa kusina, pagkatapos ay nagtungo sa likod ng simbahan kung saan makikita ang isang bodega. Pagbukas niya roon, tumambad sa kanya si Dayanara. Nakasandal sa isang gilid habang tila hawak-hawak ang tiyan. Mukhang gutom na ang babae dahil naging sobrang abala sila kanina sa mga ganap sa simbahan, nakalimutan na nila itong pakainin mula tanghalian. Inilapag ni Aaron ang pinggan at baso. O ayan, kumain ka na. Tulungan mo ako. Bakit? Natatay ka ba? Hindi. Nahihilo ka? Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang umalis dito. Tulungan mo ako. Hoy, tumigil ka na nga sa kaartehan mo. Hindi ka na makakalis dito. Akala mo may tutulong sa'yo? Kapag umalis ka, wala na kami mapagpaparausan dito. Kaya hindi ka alis. Dito ka lang. At kapag sinubukan mong tumakas, ako mismo jojohumbag sa'yo. Napakasama mo. Napakasama niyo. Napakasama ng simbahan ito. Masama na kung masama. Basta huwag ka na umasa na makakalis ka pa rito. Tanggapin mo na lang na ito na ang buhay na mayroon ka. Kung ako sa'yo, ayusin mo yung pananalita mo sa amin. Kung gusto mong umayos pa ng konti ang pakikitungo namin sa'yo. Panghayop kayo. May araw din kayo. May araw din kayo. At ikaw, may araw ka rin sa akin. Bukas, humanda ka dahil gagalawin ulit kita. Kaya manahimik ka na dyan. Tsaka, linis-linisin mo naman yung sarili mo para mabango ka. Pagkalabas ni Aaron sa bodega, agad din itong kinandado ng lalaki para hindi makalabas ang babae. Muling binalot ang dilim ang buong silid. Halos walang makita si Dayanara, ni hindi niya maaninag ang kanyang kakainin. Kaya naman dumapa na lamang siya sa sahig at kinapa ang pinggan gamit ang kanyang dila. Kumain na lang siya na parang aso. Hindi rin kasi niya maggamit ang kanyang mga kamay dahil nakatali ang mga yon. Matagal na siyang nakakulong sa simbahan. Sa sobrang tagal, hindi na ito kayang bilangin ng kanyang utak. Bukod kasi sa wala na siya sa tamang katinuan, matagal na rin siyang nawalan ng pag-asa. Bata pa lamang siya nang paslangin sa harapan niya ang kanyang mga magulang dahil lang naisipan ng mga ito na ibulgar ang baho ni Mayor Herosco, ang politiko na nanggigipit sa kanila. Matapos ang malagim na pangyayari, kinupkup siya ng naturang grupo at ibinenta kay Father Raul, na nung panahong yon ay malapit na kaibigan ng naturang mayor. Patay na rin yon dahil sa isang sakit, pero hindi yun nakatulong para mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Dayanara, dahil mula nang kupkupin siya ng pari at dalhin sa simbahan, hindi na siya nakalabas pa, ni hindi na niya nagawang masilayan ang kagandahan ng mundo. Nagsilbi siyang parausan doon, ginawang laruan, araw-gabing ginagahasa at pinagsasamantalahan.
Pinaiinom din siya ng kung ano-anong gamot para magulo ang alaala niya at lalo siyang mawala sa kanyang sarili. May mga pagkakataon na bigla niyang naaalala ang lahat, pero wala rin naman siyang magawa para mailigtas ang kanyang sarili. Mahigpit ang seguridad ng simbahan at halos lahat ay tutok sa pagbabantay sa kanya. At tuwing maiisip niyang wala na siyang pag-asang makalabas, doon siya muli mawawala sa sarili at tatangayin na ng kanyang emosyon hanggang sa muli na namang magugulo ang kanyang alaala at muli na naman siyang pagpaparausan ni Father Raul at ng mga sakristan. Kinabukasan. Magandang umaga, Father. Sorry, medyo na-late po ako. Nagluto pa kasi ako ng almusal para sa mga kapatid ko eh. Sige na. Magsimula na kayo para mamaya ay tuloy-tuloy na ang programa natin. May sasabihin nga po pala ako, Father. Oh, ano yon? Si Dainara, bumabalik na naman yung alaala niya. Natatandaan na naman niya ang lahat at nagmamakaawa na naman siyang makaalis dito. Pinainom mo ba ng gamot? Kagabi pagkatapos niyang kumain, binilikan ko siya at pinwersa kong pinainom ng gamot. Kinakailangan ko lang ulit bugbugin para hindi na makapalag. Siguro dapat ay mag-assign na tayo ng pwede magbantay sa kanya ng buong oras. Kaso wala rin namang may gusto magbantay sa kanya ng 24 oras eh. Lahat ng mga kasamahan ko may mga trabaho at gawain din sa labas. Hindi sila makakapagbantay rito ng ganong katagal. Sa tingin ko, kailangan nating mag-recruit ng espesyal na tagabantay para sa kanya. Yung wala silang ibang gagawin kundi magbantay lang at magpainom ng gamot sa kanya kapag nakakaalala na uli siya. Nako, di dagdag na naman sa gastusin ko yan. Hindi naman araw-araw malaki ang donasyon na tatanggap ng simbahan. Kahapon marami nag-donate, kaya nagkataon na marami rin akong naibigay sa inyo. Pero sa susunod na mga buwan, kaunti na lang ulit ang mga programa natin, kaya hindi na naman tayo makakakuha ng malaki sa mga donasyon. Sariling pera ko na naman ang gagamitin ko sa mga pangangailangan ninyo. Hindi ko pa kayang kumuha ng bagong tao ngayon. Yun na nga po eh. Di bali Father, total, nakainom na rin naman siya kagabi. Ilang buwan din ang itatagal ng epekto nun bago siya makaalala ulit. Sa ngayon, wag na muna natin siyang pagtuunan ng pansin. Unahin na natin lahat ng mga programa para makalikom pa tayo ng malaki-laking pera, di ba? Mabuti nga kung ganon. Sige. Pero, Aaron, bago tayo magsimula, pwede bang pagbigyan mo naman ako? Kahit saglit lang. Ang bango mo kasi ngayon eh. Sige na, habang hindi pa ako nakakaligo. Sige po, Father. Sandali lang, ha? Pagkatapos ng kanilang usapan, naghubad na ng damit si Aaron. Pagkatapos ay nagsimula na rin siyang galawin ni Father Raul. Nagsimula silang magbembangan sa kwarto ng matanda. Isa ito sa mga malalagim na lihim ng kura paroko ng simbahang yun. Lahat ng mga sakristan doon ay pawang mga bata ni Father Raul. Lahat ng mga ito ay natikman niya na. At bukod sa paglilingkod nila sa simbahan, trabaho rin nilang paligayahin ang kura paroko. Walang pinipili si Father Raul, lalaki man o babae, bata man o matanda, basta kayang busugin ang kanyang pantasya ay walang ligtas sa kanya. Minsan, kapag umiiral ang pagiging lalaki niya, si Dayanara ang kanyang ginagalaw. Pero kapag sinumpong ang pusong binabae, ang mga sakristan ang kanyang pinagpipilian. Sa labas ng kanyang matatamis na ngiti sa mga taong sumusuporta sa kanilang simbahan, nagtatago ang dalawang uri ng demonyo sa kanyang katauhan. Habang kasalukuyang nagaganap ang isang programa sa harap ng simbahan, tumayo naman si Dayanara sa kinasasandalan at kinapa ang pinto. Nang maramdamang hindi ito nakakandado, binuksan niya yon at lumabas. Sa paligid ay may nakita siyang mga sakristan na inatasan para magbantay sa kanya. Pero kahit nakita siyang lumabas, tila walang pakialam ang mga ito sa kanya. Hinayaan lang siyang maglakad ng mga yun.
Nagtungo siya sa palikuran dahil nakaramdam siya ng tawag ng kalikasan. Kapag ganoong napainom na siya ng gamot, tinatanggal na ang kanyang tali sa mga kamay, pati na rin ang kandado sa kanyang kulungan at hinahayaan na siyang lumabas at maglakad-lakad dahil wala na rin naman siyang naaalala. Pagkatapos magbanyo ni Dayanara, lumabas na siya ng cubicle. Laking gulat niya nang tumambad sa isang tabi ang isang matandang babaeng nakaitim. Kulubot ang mukha nito, may mapupulang mga mata at tila agnas na ang bibig. May kakaiba rin yung amoy ng isang matapang na bulaklak. Nanlaki ang kanyang mga mata pero hindi na siya natakot dito. Hindi na kasi niya mabilang kung ilang beses na yung nagpakita sa kanya. Hindi niya kilala ang matanda, pero bata pa lamang siya ay nakikita niya na yun, kahit sa loob mismo ng simbahan, umaga man o gabi. Lagi itong nagpapakita kay Dayanara pero hindi naman nagsasalita at hindi rin siya sinasaktan. Nananatili lamang yung nakatayo sa isang sulok habang nababalutan ng dilim ang ilang bahagi ng katawan nito. Nang lingunin niya ang salamin, nakita niyang wala na roon ang matanda. Bagkus ay isang bakas ng tila natuyong uling ang makikita sa pader kung saan yun nakatayo. Nang lingunin niya itong muli, wala na ngayon sa kanyang kinaroroonan. Ang bakas na lamang ng uling na hugis tao ang kanyang nakita. Doon lang siya lumabas ng palikuran at naglakad naman sa iba pang panig ng simbahan. Sa bandang harapan, narinig agad niya ang ingay ng mga tao sa labas. Ewan ba niya kung bakit bigla na lamang siyang natakot at kinabahan sa mga yun. Kaya naisip niyang umatras at naglakad muli pabalik sa likod ng simbahan. Ang mga sakristan naman sa paligid nakatingin lang sa kanya pero wala siyang balak galawin. Sa likod ng simbahan makikita ang munting hardin na puno ng makukulay at mga mababangong bulaklak. Doon na muna siya nagpahangin at tumambay ng ilang oras. Tuwing magagawi siya roon, wala siyang ibang ginagawa kundi ang mamitas ng mga bulaklak at langhapin ang mga yon hanggang sa mawala na ang amoy. Nang tumaas na ang tirik ng araw, doon pa lang siya pumasok at nagbalik sa kanyang kulungan sa munting bodega. Siya pa mismo ang nagsara at nagkandado ng kanyang pinto. Pagkatapos ay humiga na siyang muli sa isang tabi. Nang sumunod na araw, umalis sina Father Raul kasama si Aaron at ang ilang mga sakristan. Mayroon pa silang programa na ginanap naman sa ibang panig ng lugar. Kaunting sakristan lang ang natira sa loob para magbantay sa kanya, pero hindi lumalapit ang mga yon sa kanyang kulungan. Alam nila na wala pa siyang ala-ala kaya hindi pa nila kailangang higpitan ang pagbabantay. Muling lumabas ng bodega si Dayanara. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan at lumapit sa isang sakristan. May pagkain ka ba? Oh, wala. Nagugutom na ako. Pahingi ng pagkain. Sinabing wala eh. Sige na, kuya. Pahingi ako ng pagkain. Nagugutom na ako kanina pa. Hintayin mo na lamang umuwi si na Father. Hindi ko alam kung saan niya tinago yung pagkain eh. Maghintay ka na lang dyan hanggang sa dumating sila. Nilapitan ni Dayanara ang iba pang mga sakristan, pero tinaboy lang din siya ng mga yon at sinabing wala silang pagkain. Tol, nanghingi rin ng pagkain sa'yo. Oo eh. Visit nga, sinumpong tuloy yung allergy ko. Ang baho niya eh. Parang 1 taon nang hindi naliligo. Nasaan ba kasi si na Father? Nasa Santa Lucia nga, di ba? Saka baka gabi nang makauwi yung mga yun. Kasi alam ko, mamayang hapon may gagawin pa sila. Balita ko, darating na rin daw yung mga bagong recruit dito sa atin. Talaga? Madadagdagan na ulit tayo? Masaya yun.
Sana nga. Dahil sa kawalan ng pag-asa, muli na lamang nagtungo si Dayanara sa hardin, sa likod at doon ay naupo. Ang mga amoy ng bulaklak na lang ang ginawa niyang pantawid gutom sa labis na pagkalam ng kanyang sikmura. Ilang oras siya nagpahangin doon at inamoy-amoy ang mga bulaklak. Ngunit habang tumatagal, lalo pang kumakalam ang kanyang sikmura. Narinig niyang dumating na si Father Raul dahil dinig niya ang boses nito sa mikropono at nagsalita sa harap ng altar. Pero dahil nakakarinig din siya ng iba pang ingay ng mga tao, hindi na muna siya lumapit doon. Tuwing wala siyang naaalala, takot si Dayanara na humarap sa mga tao, maliban lang sa mga sakristan na matagal niya nang nakikita roon. Pagsapit ng hapon, hindi pa rin tapos ang kaganapan sa loob ng simbahan. Nagsawa na siya sa kaaamoy sa mga bulaklak, kaya naisipan niyang bumalik na lamang sa kwarto at doon na tiniis ang kanyang pagkagutom. Kinabukasan, pagkagising ng dalaga, ang pagkalam muli ng kanyang sikmura ang kanyang naramdaman. Talagang gutom na si Dayanara, maging ang kanyang mga labi ay natutuyo na at nagbabakbak na rin sa labis na pagkauhaw. Maya-maya, bigla siyang nakarinig ng isang tinig. Napalingon siya sa pinanggalingan nito. Tumambad sa kanya ang isang lalaki na nagbukas ng pintuan. Naglapag yon ng pagkain sa kanyang harapan. Parang asong nilapitan niya ang pagkain at halos magkandara pa siya sa pagsubo. Nilalamon na siya ng labis na pagkagutom at ngayon lamang napawi ang napakasamang pakiramdam na yon. Miss, mukhang gutom na gutom ka. Hindi sumagot agad ang dalaga. Inubos niya muna ang kanyang pagkain bago nilingon ang lalaki. Nagulat siya nang masilayan ito ng malapitan. Ngayon niya lamang nakita ang lalaking yon. Nakabihis din ng pansakristan pero hindi siya pamilyar sa mukha nito. Tila bago yun sa kanyang paningin. Miss, ako nga palang inutusan dito para magdala ng pagkain sa'yo. Vicente nga pala. Ikaw, anong pangalan mo? Bago ka lang dito? Isa ako sa mga bagong recruit dito at ang gawain na inutos sa akin ay pakainin ka raw at bantayan ngayong araw. Hindi mo ba ako sasaktan? Bakit naman kita sasaktan? Natatakot ako. Huwag kang matakot, hindi ako masamang tao. Saka, nasa loob naman tayo ng simbahan, bakit ka matatakot? Natatakot ako. Hindi kita kilala. Sino ka ba? Gaya nga ng sabi ko kanina, isa ako sa mga bagong recruit dito. Inatasan akong bigyan ka ng pagkain at magbantay sa iyo ngayong araw, habang hindi pa nagsisimula ang practice namin sa pagsuserve. Medyo nahihilo ako. Dala lang siguro yan ang gutom mo. Hayaan mo, pahinga ka lang saglit tapos humiga ka na dyan muna. Mawawala rin yan agad dahil nakakain ka na. Teka lang ikukuha kita ng maayos na may higaan. Saglit na lumabas ang lalaki. Pagbalik nito, may dala ng bag na may mga laman. Eto nga palang bag ko. Gawin mo na lang munang unan para hindi masanay sa semento ang ulo mo. Tapos ito naman ang kumot. Kung gusto mong sapinan niyang hihigaan mo. Teka, ako na mag-aayos. Inayos ng lalaki ang higaan ni Dayanara. Pagkatapos ay pinahiga na siya nito roon. Agad ding nawala ang takot ng dalaga sa kanya. Sa lahat ng mga sakristan na nakakasalamuha niya araw-araw, tila ito pa lamang ang medyo nagpagaan ng kanyang kalooban. Saan ka galing? Bakit ka nandito? Gusto ko kasing maglingkod sa simbahan kaya sumali ako rito. Ikaw ba? Anong ginagawa mo rito? Bakit mag-isa ka lang? Tapos dito ka pa nakatira sa madilim at masikip na bodegang ito. Wala ka bang maayos na tulugan dito? Dito na talaga ako nakatira. Yun kasi ang sabi nila Bakit naman? Sino naglagay sa'yo rito?
Sobrang sama naman niya kung dito kanya nilagay sa bulok na bodegang to. Saka, ano palang trabaho mo rito? Hindi ko alam. Wala akong maalala. Ang alam ko lang, dito na ako nakatira mula nung magkamalay ako sa mundo. Ganun ba? Hayaan mo na. Akong bahala sa'yo. Babantayan kita rito hanggang sa gumaan ang pakiramdam mo. Salamat. Mamaya pagising mo, gusto mo bang maligo? Para mapalitan din natin yung damit mo. Tapos habang naliligo ka, lilinisin ko muna tong bodega mo para kahit papano maging malinis tong tulugan mo at maging komportable ka mamayang gabi. Gusto mo ba yon? Sige. Salamat ha. Walang anuman. Maiwan na muna kita rito ha. Kinahapunan. Pagbalik ni Dayanara sa bodega, laking gulat niya dahil napakalinis na noon. Labis siyang nanibago. Pakiramdam niya ngayon lang siya nakatapak sa isang maayos na tirahan. Nakita niya naman si Vicente na pawis na pawis. Halata na marami itong trinabaho doon para lang malinis at mabigyan siya ng maayos na tulugan. Nandyan ka na pala, Dayanara. Okay na ba sa ito? Makakatulog ka na ba ng maayos dito? Ang ganda. Ngayon ko lang nakita na maganda tong kwarto. Ikaw ang gumawa nito? Oo, inayos ko yan. Kanina, habang wala ka. Paano? Pwede ka na matulog niyan. Salamat. Salamat ha. Ang bait mo. Susubukan ko ring makiusap kay Father kung pwede kang bigyan ng ventilador dito para hindi ka mainitan. O kaya kung gusto mo naman, hahanapan na lang kita ng ibang lugar dito na pwede mong tulugan. Yung mas maluwag, mas malinis at mas presko. Ayoko. Mas gusto ko na rito. Salamat na lang. Sige, habang wala pang ventilador, pamaypay munang gamitin mo kung sakaling mainitan ka. Nandun na sa tabi ng higaan mo, nilagay ko. Salamat ulit. Ano nga palang pangalan mo ulit? Ako si Vicente. Maraming salamat po, Kuya Vicente. Ano ka ba? Huwag mo na akong tawagin kuya, para magkasing edad lang naman tayo eh. O sige, iiwanan na muna kita rito. Babalik na lang ako bukas. May practice din kasi kami. Salamat, Vicente. Salamat. Kinabukasan, muli siyang dinalaw ng binata sa bodega. Marami itong dalang damit para sa kanya. Magandang umaga, Dayanara. Nagdala nga pala ako ng mga damit para sa'yo. Kung sakaling gusto mong maligo mamaya para mapalitan mo yung suot mo. Salamat, Vicente. Nag-abala ka pa? Gawa na nga pala yung banyo dyan sa likod ng bodega. Akong nagtanggal ng barat, naglinis kagabi bago ako umalis. Para magamit mo na rin na maayos. Tapos, heto, nagdala na rin pala ako ng pagkain mo. Buti pa, kumain ka na muna bago ka maligo. Bakit mo ginagawa to? Ha? Anong bakit ko ginagawa to? Bakit mo ko tinutulungan? Hindi ko maiwasan na maawa sa kalagayan mo eh. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa iyo rito pero hindi to tama. Ano bang ginagawa nila sa akin? Siguro wala ka pa sa tamang pag-iisip ngayon para pag-usapan to. Hayaan mo, hihintayin ko na lang na bumalik ang alaala mo, saka ako sasabihin sa iyo ang lahat. Sa ngayon, tanggapin mo na lang muna itong mga munting tulong ko dahil ito pa lang ang magagawa ko ngayon para sa iyo. Pansamantala, habang hindi pa naaayon sa atin ang sitwasyon. Sa mga lumipas na buwan, patuloy siyang binibigyan ng pagkain ni Vicente. Lagi rin itong nilalabhan ang kanyang mga damit, nililinis ang kwarto at sinisigurong komportable siya sa loob ng simbahan sa tuwing siya ay lalabas. Dinidiligan din nito ang mga bulaklak sa hardin para mas lalong lumago at mas marami pa siyang bulaklak na maamoy. Ginawa ng lalaki ang lahat para gumaan ang loob niya rito. Hanggang sa isang araw, muling nagbalik ang kanyang alaala dahil nakalimutan na naman siyang painumin ng gamot. Naging abala kasi si Father Raul sa mga panibagong programa ng simbahan sa iba't ibang lugar, kaya hindi na siya muling naasikaso pa. Kaya naman,
Gaya ng dati, si Vicente ang nagkusang loob na magbantay sa kanya. Vicente? Ikaw yan? Oo, Dayanara, ako to. Oh, nakaligo ka na pala. Kumusta? Kumain ka na ba? May dala ulit akong pagkain dito. Pumasok ka rito sa loob. Sige. Mamaya anong gusto mong kainin? Para mabili ko pag lumabas ako. Busog ako ngayon. At may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Nagbalik na ulit ang alaala ko. Natatandaan ko na ulit ang lahat. Talaga? Naku, mabuti yan. Salamat sa Diyos at dumating na ang araw na hinihintay ko. Sa totoo lang, matagal ko nang alam ang ginagawa nila sa'yo rito. Habang tumatagal ako, nakikita ko kung paano sila sa'yo. Alam ko rin na pinapainom ka nila ng gamot para magulo ang isip mo at para mawala ang alaala mo. Nang sa ganun, hindi ka tumakas. Ngayong buo na ulit ang isip mo, kailangan na natin pagplanuhan ang pagtakas dito. Salamat ha. Salamat sa mga itinulong mo sa akin ng mga panahon na wala pa ang alaala ko. Kahit papano, nakatulong yon para mapahaba pa ang buhay ko. Kung hindi ka lang dumating, balak ko na sana magpakamatay dahil sawang-sawa na ako sa pinagagagawa nila. Tuwing pinapainom nila ako ng gamot, ang daming gumugulo sa isip ko na hindi ko naman maalala. Alam ko, may mali sa paligid ko pero hindi ko matumbok kung ano yon. Tuwing maaalala ko naman, bumubugso ng sobrang damdamin ko at nakakagawa ako ng mga bagay na lalong nagkukulong sa akin dito, kaya hindi ako makatakas. Naiintindihan kita, kaya huwag ka mag-alala. Gagawin kong lahat na makakaya ko para matulungan kang makatakas dito. Pero, Vicente, itatanong ko lang sana kung bakit mo ko tinutulungan. Hindi ka ba natatakot na baka kapag nalaman nila tong ginagawa mo, saktan ka rin nila o patayin ka nila? Hindi ako natatakot. Wala nang dahilan para matakot pa ako. Ang mahalaga, magawa kong tulungan ng isang tao na nangangailangan. Ganyan din kasi ang sitwasyon ko nung bata pa ako. Kaya kahit hindi kita kilala at hindi tayo magkadugo, hindi ako nagdalawang isip na tulungan ka nung matuklasan ko ang tunay na pinagdaraanan mo rito. Salamat talaga. Maraming salamat. Akala ko matagal na akong tinalikuran ng langit. Hindi ko inaasahang darating ang araw na ito. Laging nakabantay sa iyong langit at ang Diyos, Dayanara. Yan ang dahilan kaya nagawa mo mabuhay hanggang ngayon. Naghihintay lang sila ng tamang panahon para makalaya ka. Pero maniwala ka, binabantayan ka ng Diyos mula sa langit. Salamat, Vicente. Kahit paano pala, may natitira pa ring mabuting loob sa simbahang ito. Ginawa nilang impyerno ang buhay ko. Pero parang may iba akong gusto mangyari ngayon. Ha? Anong ibig mong sabihin? Parang ayokong basta nalang tumakas dito na hindi na pagbabayad ang mga taong sumira ng buhay ko. Lalong-lalo na ang hayop na si Father Raul at ang mga sakristan niya. Lahat sila binaboy ako. Kahit makalabas pa ako rito, hindi rin ako magiging masaya kung alam kong patuloy silang nabubuhay, habang ako naman nagdurusa. Nandito lang ako, Dayanara. Gagawin kong lahat para matulungan ka. Huwag ka sanang panghinaan ng loob dahil may kakampi ka na ngayon. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Maraming salamat talaga. Hindi nagtagal, nakarating na rin kay Father Raul ang pagbabalik ng alaala ng dalaga. Kaya naman inutusan agad nito ang mga sakristan na painumin siya ng gamot para muling makalimot. Sa pagkakataong yun, sinunod ni Dayanara ang utos sa kanya ni Vicente. Nagkunwari lang siyang nanlaban habang pilit siyang pinapainom ng gamot. Pero nang maisubo niya na ito, palihim niyang itinago sa ilalim ng kanyang dila sa kapwersahang ininom ang tubig sa baso. Akala ng mga sakristan na inom na talaga niya ang gamot. Pero nang makaalis sila, niluwa niya yon at dinurog sa kanyang mga kamay para makasigurong hindi na yon makikita pa. Nang sumunod na mga araw, nagpanggap ang dalaga na walang naaalala at sinasadyang magbaliw-baliwan sa harap ng mga sakristan para hindi siya mahuli. Pagsapit ng hapon, kung kailan umalis ng muli ng simbahan sina Father Raul, doon siya pinuntahan ni Vicente sa loob ng bodega. Dayanara, ayaw mo bang lumabas para makasagap ng sariwang hangin? Lalabas ako mamaya. Magpapahinga lang muna ako.
Sige, siya nga pala. May importante akong sasabihin. Ano yon? Sa 13 ng Agosto, wala rito sina Father Raul. Pupunta sila sa kabilang bayan at ilang araw sila magtatagal doon. Pagkakataon mo na yon para makatakas. Talaga? Sigurado ka? Oo, narinig ko mismo sa kanila. Kaya umarte ka lang muna ngayon. Huwag mo silang bibigyan ng dahilan para uminit ang ulo sa'yo, para hindi ka masyadong higpitan. Kaya lang, may isang problema. Ano naman yon? Sa araw ding yon, wala ako rito. Uuwi kasi ako sa bahay ng lola ko dahil kailangan niya ako. Kaya hindi kita masasamahan. Kung ganoon, paano tayo magkikita? Saan kita hahanapin? Hindi na bale. Bago sumapit ang araw na yon, hahanapan kita ng cellphone na pwede mo magamit. Tawagan mo ko kung saan ka man pupunta. Marunong ka naman sigurong gumamit ng cellphone, di ba? Paano ba yan? Hindi rin ako marunong gumamit ng ganun eh. Bata pa lang ako, nakakulong na ako rito. Wala pa akong alam sa mga makabagong teknolohiya. Hindi na bale. Mag-iisip ako ng paraan. Tutal, matagal-tagal pa naman yon. Sa susunod na linggo pa, marami pa tayong oras para maghanda. Basta, gaya ng sabi ko, huwag kang magpapahalata na may naaalala ka na. Magkunwari kang baliw at wala sa sarili para walang maging hadlang sa pagtakas mo. Salamat talaga na marami, Vicente, ha? Nang mga sumunod na araw, pasimpleng naglakad-lakad ang dalaga sa likod at gilid ng simbahan na malayo sa paningin ng mga tao. Pagkatapos niyang magpahangin at amuyin ang mga bulaklak sa hardin, naisip niyang magmasid sa mismong kaganapan sa loob ng simbahan. Kahit ilang siya sa mga tao, nais pa rin niyang makita kung ano na ang itsura ng mga ito at kung ano na ang kaganapan tuwing may misa. Mula nang dinala siya doon at ikinulong, hindi pa niya kailanman naranasang pumunta kapag merong nagaganap na misa. Nagtago siya sa isang sulok at masusing pinagmasdan si Father Raul na kasalukuyang nagmimisa. Nakita niya kung gaano karami ang mga tao sa harap nito habang ang pari naman ay nagsasalita gamit ang mikropono. Sa isang gilid, nakaupo ang mga madre na sumasabay rin sa misa. Galit din siya sa mga madring yon dahil kahit ilang beses na nilang nakita ang kalupitan ni Father Raul, pati ang korupsyon nito sa loob ng simbahan, wala man lamang silang ginawa para pigilan yon. Habang pinagmamasdan ang payapang kaganapan sa paligid, biglang sumagi sa kanyang isip ang isang bagay. Kung hindi lang namatay ang kanyang mga magulang, baka naranasan din niya ang makapagsimba linggo-linggo. Ang huling beses na nakatapak siya sa simbahan ay nung buhay pa ang kanyang mga magulang. Ito ang madalas nilang gawain tuwing linggo ng umaga. Pero nasira ang lahat nang masawi ang mga ito at napunta siya sa kamay ni Father Raul. Magmula noon, tila naging impyerno na sa kanya ang lugar na yon. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamasid, isang figura ang umagaw sa kanyang pansin. Muli niyang nasilayan ang misteryosong matandang babae na laging nagpapakita sa kanya. Sa pagkakataong yun, nakagitna yun sa mga taong nakaupo at kahit napakalayo sa direksyon niya, nakatutok ang ulo at mga mata ng naturang matanda. Ang galit na gumagapang sa kanya kanina ay biglang naglaho. Napalitan yon ng pagtataka. Sino nga kaya ang matandang ito at bakit mula pagkabata ay nakikita niya na? Ilang minuto siyang nakipagtitigan sa matanda at bigla yung gumalaw. Nakita niyang naglakad yon patungo sa kanya. Bahagyaring nagdilim ang paligid habang binabaybay yon ng matanda. Tila nagsasabog ng kadiliman sa buong kapaligiran. At habang papalapit yon sa kanya, doon ito unti-unting naglaho hanggang sa magbalik sa dati ang lahat. Nawala na rin ang dilim na isinabog nito sa buong paligid. Hindi niya alam pero sa unang pagkakataon parang nakaramdam siya ng kilabot.
Dahil doon, napilitan siyang lumabas muli para makasagap ng hangin, at nang makita niya ang ilang sakristan na nagbabantay sa paligid, doon lang medyo lumuwag ang kanyang dibdib. Isang gabi, malapit na sanang dalawin si Dayanara ng antok, pero nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto ng bodega. Akala niya si Vicente na ang dumating, ngunit laking gulat niya nang makita si Father Raul. Agad siyang napabalikwas dahil sa kaba. Mabuti na lamang naalala niyang kailangan niya nga palang umarte na wala sa sarili para hindi ito makahalata na meron pa siyang alaala. Ang dilim. Ang dilim. Kumusta ka na, Dayanara? Ang tagal din kitang hindi nadalaw rito Masyado kong naging abala sa mga programa ng simbahan. Hindi na kita nabigyan ng oras. Alis ka! Alis! Lalong dumidilim! Madilim! Tamang-tama. Medyo hinahanap ng dila ko ngayon ng isang katulad mo. Kaya bago ko matulog, ikaw na munang gagawin kong hapunan. Alis, sabi! Tabi ka! Kahit kailan ang ganda mo talaga. Kahit ilang beses na kitang natikman, hindi pa rin ako nagsasawa sa'yo. Walang nagawa ang dalaga kundi ang magpanggap. Kahit sukang-suka na siya sa ginagawa ng matanda, pinili niyang umastang baliw. Kunwari ay hindi niya alam ang nangyayari sa kanyang paligid. At kahit masakit sa kanyang loob, hinayaan lamang niyang pagsamantalahan siya nito. Kinabukasan, sa kwarto ng matandang pari. Aaron, bakit ang tagal mo? Kanina pa kita hinihintay Lumamig na ang kape ko rito. Pasensya naman. Napuyat ako kagabi sa pagliligpit at paglilinis Ngayon lang kami nakalipat. Ang dami kong ginawa dun sa bago kong bahay. Sino naman ang kasama mo sa bagong apartment na nilipatan mo ngayon? Sino pa po ba? Natural, yung bago kong kasintahan. Talaga? May bago ka na naman. Ibig sabihin, lalo ka na naman palang mawawalan ng oras sa akin. Ako, syempre hindi. Kaya nga pumupunta pa rin ako rito kahit puyat po ako Alam mo, wala namang problema sa akin kahit mambabae ka pa at mag-asawa. Ang gusto ko lang sana, bigyan mo kami ng pantay na oras. Hindi yung babawasan mo ang oras mo sa akin porke may bago ka na namang babae. Ay nako, napakasiloso nyo naman. May sinabi ba akong babawasan kong oras ko sa inyo? Ano ba naman kayo? Kayo nga nagbabayad ng apartment ko tapos babawasan ko kayo ng oras? Syempre hindi. Kaya nga ng pinangako ko sa inyo noon, kahit magkaroon pa ako ng bagong babae, bibigyan ko pa rin kayo ng sapat na panahon. Siguraduhin mo lang dahil medyo malaki-laki na ang hinihigi mo sa akin at madalas kinukulang ng mga donasyong natatanggap dito dahil sa kakabigay ko sa iyo. Kaya sana man lamang bilang kapalit, madalas pa rin ang pagpunta mo rito. Siyempre naman po, ako pa ba? Ako ang pinakapaborito mong sakristan, di ba? Kaya wala nang mas hihigit pa sa'yo. Siguraduhin mo lamang. Ang laki-laki na talaga ng ginagastos ko para sa inyo. Ayokong masayang ang lahat ng pinaghihirapan ko. Grabe naman. Kailan ko ba sinayang ang pagmamahal nyo sa akin? Kaya wag na kayong magalit. Sorry na. Mahal na mahal ko rin naman kayo. Tandaan nyo yan. Samantala, sa bodega, may narinig na kumatok si Dayanara. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya si Vicente. Mabilis na gumaan ang kanyang pakiramdam, pero hindi niya naitago rito ang karungisan na idinulot na nangyari kagabi. Napansin din yon ng binata. Magandang umaga, Dayanara. Magandang umaga rin, Vicente. Bakit parang may iba yata sa'yo ngayon? May nangyari ba? Si Father Raul. Pinagsamantalahan niya na naman ako kagabi. Ano? Hayop na matandang yun. Demonyo talagang utak niya. Ang dapat sa kanya maparusahan na. Pakiusap, Vicente. Huwag kang gagawa ng kahit na ano na pwede makasira sa plano natin. Huwag kang mag-alala. Hindi na natin hihintayin na sumapit ang araw ng pag-alis nila rito.
Masyado pa matagal yun. Kailangan maialis na kita rito sa lalong madaling panahon. Hanggat maaari sana, bago matapos ang linggong ito, makaalis ka na sa lugar na ito. Naiintindihan ko. Kahit ako, sukang-suka na rin ako sa impyernong lugar na ito eh. Pero paano naman natin gagawin yon? Ang tanging pag-asa lang talaga natin ay yung petsang sinasabi mo kung kailan aalis sila. Basta gagawa ko ng paraan para maitakas kita rito. Bilang kaibigan mo, nasasaktan na rin ako kapag nakikita ko na inaabuso ka eh. Kaya hindi ako papayag na maulit pa yon. Hindi na natin patatagalin ang paghihirap mo. Ang problema nga lang, nabalitaan ko na malakas pala sa politiko at saka sa pulis tong si Father Raul. Marami siyang kilalang bigating tao na tumutulong sa kanya. Kaya dapat talaga na mag-ingat tayo. Kahit mag-report pa tayo sa pulis o sa mga kinauukulan, sigurado na hindi nila tayo paniniwalaan. Kaya nga mag-ingat ka. Kung hindi ka niya palalayasin dito, baka kung ano pang gawin niya sa'yo, delikado ang buhay mo. Ikaw na lamang ang kakampi ko, Vicente. Kapag nawala ka pa, hindi ko na alam kung makakabangon pa uli ako sa buhay ko. Kaya sana, hanggat maaari, huwag ka rin magpahalata na may pinaplano tayo, ha? Huwag ka mag-alala. Maingat ako sa lahat ng ginagawa ko. Basta, itatakas kita rito. O sige na, kung may gagawin ka pa, gawin mo na. Baka mahuli ka pa rito. Nang sumunod na gabi, biglang naalimpungatan si Dayanara sa kakaibang lamig na naramdaman niya sa bodega. Sa sobrang lamig, tila siya ay kinikilabutan na. At sa pagmulat ng kanyang mga mata, ganun na lamang ang kanyang pagkasindak nang tumambad sa kanya ang matandang babae. Nakatayo lang ito sa isang sulok ng kwarto at nakatanaw sa kanya. Bahagyang nakalutang ang mga paa nito sa lupa. Sa takot ay napabalikwas siya ng bangon. Lalo siyang nanginig at napayakap na lamang sa sarili habang isinisiksik ang katawan sa isang sulok. May ilang minuto silang nagtitigan ng misteryosong matanda bago niya nakitang bumuka ang bibig nito sa kauna-unahang pagkakataon. Gusto mo bang matapos na ang paghihirap mo? Ha? Sino ka? Dumating na ang panahon. Ang panahon kung saan ganap na ang iyong pagkababae. At buo na ang enerhiya sa iyong pagkatao para maisagawa ang bagay na ito. Sino po kayo? Ano po ang sinasabi ninyo? Matagal na kitang sinusubaybayan. Saksi ako sa lahat ng paghihirap mo. Ngunit wala kang dapat ipag-alala. Ito na ang itinakdang panahon para makamit mo ang iyong paglaya. Ngunit hindi mo ito magagawa ng isang araw lamang. Marami kang kailangang gawin. Dahil bago ka makalayo rito, kailangan mo munang maparusahan ang mga taong sumira sa iyong buhay. Pero, sino po ba kayo? Bakit kayo nagpapakita sa akin? Ano po bang koneksyon natin? Hindi na mahalaga kung sino ako. Mahanap mo rin ang sagot sa tamang panahon. Ang dapat mong isipin ngayon ay kung paano ka makakalaya mula sa rehas na ginawa ng inyong kura paroko para sa iyo. Nais mo na bang makawala sa kanyang mga kamay? Matagal ko na pong isinusukan lugar na ito. Bawat minuto, lagi akong humihiling na sana may mangyaring himala para makatakas na ako rito. Nawawalan na ako ng pag-asa. Pero walang araw na hindi ko pinangarap na makaganti sa kanilang lahat. Bukas ng gabi, may iwan ka mag-isa rito. Gamitin mo ang pagkakataong yon para maisagawa ang unang hakbang sa iyong paglaya. Ano pong ibig niyong sabihin? Bukas, pumunta ka sa likod ng simbahan sa may hardin. Mula roon, maghukay ka hanggang sa makita mo ang isang libro. Ang librong yon ay magagamit mo para maparusahan ng mga taong gumawa sa iyo nito. Pag-aralan mo lang kung ano ang mga nakasaad sa libro. Pagkatapos, ikaw na ang gumuhit ng iyong kapalaran.
Ano pong meron sa librong yon? Ano po ang may tutulong noon sa akin? Makukuha mo ang lahat ng kasagutan sa iyong mga tanong. Sa sandaling matagpuan mo na ang libro na aking pag-aari. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Hindi ka na dapat magdalawang isip. Nasa iyo na kung gusto mo talagang makalaya o kung magpapaalipin ka pa rin sa kanila. Marami pa sanang nais itanong si Dayanara pero bigla na lang naglaho ang matanda sa kanyang paningin. Kahit anong gawin niya, hindi na ito nagpakita pang muli nung gabing yon. Naiwan siyang nagtataka at nagtatanong sa kanyang sarili. Kinaumagahan, habang naglilibot sa labas ng kanyang lungga, natanaw niya sa di kalayuan sina Aaron at Father Raul na nag-uusap. Pasimple siyang nagtago at nakinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Anong oras po bang alis natin, Father? Mga 6:00 ng gabi. May susundong sasakyan sa atin dito, kaya siguraduhin nyo na wala kayong makakalimutan. Marami tayong gagawin doon, kaya baka sa isang araw na tayo ng umaga makauwi. Sige po, Father. Sasabihan ko na agad ang mga kasama ko. Sige. Bilisan nyo dahil marami tayong dadalhin gamit. Kinahapunan, muling dumalaw si Vicente sa loob ng bodega. May mga dala itong pagkain para kay Dayanara. Magandang hapon, Dayanara. Eto nga palang merienda mo. Pasensya na, ngayon lang ako nakapunta. Sobrang abala kasi kanina eh. Saka hindi rin ako magtatagal. May aayusin pa kami sa labas. Aalis daw kami at may pupuntahang kumbento sa kabilang bayan. Narinig ko nga. Salamat dito sa pagkain, ha? Kumusta ka naman dito? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako, pero may gusto sana akong sabihin. Sige lang. Ano ba yon? Kagabi, nagpakita ulit sa akin yung matandang babae. Matandang babae? Simula bata pa ako, lagi nang may nagpapakitang matanda sa akin dito. Hindi ko alam kung sino siya, pero madalas siya magpakita sa akin. Kagabi, nagkita ulit kami, pero nung pagkakataong yon, kinausap niya na ako. Nagsalita na siya. Talaga? Ano naman ang sinabi niya sa'yo? Pwede ko bang malaman? May itinuro siyang paraan sa akin para makalaya raw ako rito sa lalong madaling panahon at maparusahan ang mga taong gumawa sa akin nito. Kaya mamayang gabi, pagkaalis nyo, sasamantalahin ko ang pagkakataon. Gagawin ko mga sinabi niya. Ano raw ang dapat mong gawin? Kailangan ko raw maghukay sa hardin. May makikita raw akong libro doon na makakatulong sa akin. Sigurado naman ba na may makikita kang libro doon? Hindi ko nga rin alam pero wala namang masama kung susubukan ko, di ba? At saka, malakas ang kutob ko na nagsasabi ng totoo yung matanda. Matagal na siya nagpapakita sa akin pero hindi siya nagsasalita. Ngayon lang talaga. Kagabi lang. Sabi niya, buo na raw ang enerhiya sa aking katawan, kaya ito na raw ang panahon para gawin ko to. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin doon pero malalaman ko raw ang kasagutan, oras na matagpuan ko na ang libro. Kung ano man yun, hindi kita pipigilan. Susuportahan kita para mabilis ang pag-alis mo rito. Basta, mag-iingat ka lang ha. Tamang-tama, mamayang gabi mukhang ikaw lang ang nandito. Lahat kasi kami ay aalis at pupunta sa kumbento na sinasabi ni Father. Ang dami raw kasing aasikasuhin at gagawin kaya kailangan lahat kami sumama sa kanya. Pagkakataon mo na yon para makagawa ng hakbang. Salamat. Babalitaan na lang kita bukas kung ano man ang kalalabasan ng misyon kong ito. Wala na akong ibang hiling, kundi ang magtagumpay ka, Dayanara. Pagsapit ng gabi, isinagawa na nga ng dalaga ang sinabi sa kanya ng matanda. Nang mga oras na yon, mag-isa na lang siya sa simbahan, kaya ginamit niya ang pagkakataon para makapaghukay sa lugar na sinasabi ng matandang babae. Sa loob ng halos kalahating oras na paghuhukay, nakita niya na ang libro. Isa itong pulang libro na tila hindi na paglipasan ng panahon. Kahit ilang dekada na ang nagtagal, bagong-bago pa rin ang itsura noon at hindi man lamang nadumihan.
Bago pa may makakita sa kanya, agad din niyang ibinalik ang lupa at nilinis ang bakas ng kanyang paghuhukay. Saka siya nagbalik sa bodega at doon tiningnan ang laman ng libro. Marami siyang nabasang kung ano-anong ritual. Pansin din niya na lahat ng nilalaman noon ay tila galing sa isang sulat kamay lamang. Pati ang mga guhit na makikita sa ibang pahina ay tila guhit din ng tao. Pagkatapos niya mabasa at mapag-aralan ang nilalaman noon, doon lang niya napagtanto kung para saan yun at kung anong paghihiganti ang sinasabi ng matanda na pwede niyang gawin. Ang librong ito ay pag-aari ng isang mambabarang at ang matandang kausap ko, sigurado ako na mambabarang siya. Nang sumunod na gabi, habang tahimik ang kapaligiran at mag-isa lang siya sa bodega, sinimulan na niyang gawin ang ritual. Nagsindi siya ng 6 na kandila na nakapalibot sa kanya, saka gumuhit ng baliktad na hugis ng bituin sa sahig, gamit ang isang uling. Sa gitna noon ay inilapag niya ang isang garapon na naglalaman ng kaunting lupa, mga patay na dahon at mga insekto. Ilang sandali pa, nagsimula na siyang sambitin ang mga orasyon na nakasulat sa libro habang sinasagawa ang sagradong ritual. O dakilang anino ng dilim, tagapagdala ng sakit, ng kilabot, ng kamatayan. Pakinggan mo ang tinig ng lingkod mong tapat. Sinimulan niyang tusukin ng karayom ang kanyang daliri at hinayaang pumatak ang dugo sa gitna ng baliktad na bituin. Sa ilalim ng itim na buwan, binubuksan ko ang pinto ng pagitan. Ang katawan ay alay, ang diwa ay handog. Dito sa latag ng lupa, sa gitna ng baliktad na bituin, uling at dugo, isinusumpa ko ang pangalan ng aking kaaway. Sa parteng yun, sinimulan niyang isulat sa papel ang lahat ng pangalan ng mga taong sumira at bumaboy sa kanyang pagkatao. Kabilang na si Father Raul, ang mga sakristan at ang mga madre na mas piniling manahimik at pumanig sa dilim kesa siya ay tulungan. Ipuslit mo sa kanilang laman ang gumagapang na sumpa. Papakin ang kanilang laman, pasukin ang kanilang isip, huwag silang patulugin. Gawin mong bangungot ang bawat pag-idlip, patuyuin mo ang kanilang dugo, palalain ang kanilang ubo, at sa huli, hayaang umagos ang itim na likido sa kanilang bibig. Hudyat ng tuluyan nilang pagkawasak. Pagkatapos, binuksan niya na ang garapon at ipinasok sa loob ang papel. Sinindihan niya yon gamit ang posporo. Hinayaang masunog at maabo ang papel sa loob, kasama ang mga insekto at patay na halaman. Sa bisa ng 4 na sulok ng kadiliman, sa pangalan ng mga hindi na isinisilang, at sa lakas ng mga uod sa ilalim ng lupa, naway maganap na ang aking pambabarang. Ngayon na! Pagkatapos ng ritual, muli niyang pinatakan ng dugo ang garapon habang unti-unti nang humihina ang apoy dahil sa pagkaabo ng papel at mga insekto. Kasunod noon ang biglaang pagkulog at pagkidlat mula sa kalangitan. Ramdam niyang tila dininig ng itim na kapangyarihan ang alay niyang ritual. Samantala, kinabukasan, nagulat si Dayanara sa kanyang nabalitaan. Narinig niya sa mga nag-uusap na sakristan na hindi raw nakapasok ang kanilang mga madre. Lahat daw ng mga ito ay nagkasakit, binangungot at pumanaw ng sabay-sabay. Ang masaklap pa nito, bago sila pumanaw, bigla raw silang nagsipagsuka ng mga insekto at pulang likido. Naging malaking usap-usapan yon sa kanilang lugar. Ang lahat ay kinilabutan. Kaya naman hindi nagtagal, nag-alay ng misa ang mga ito para sa kanila. Nang mga oras na yon, kasama naman ni Dayanara si Vicente sa loob ng bodega. Sumaglit lang doon ang lalaki para kumustahin siya, pero marami pa raw itong gagawin, kaya naman hindi siya magtatagal.
Hindi muna ako umalis, Vicente. Pero, nabalitaan mo ba nangyari? Oo, Dayanara. Grabe. Ang saklap ng pagkamatay nila. May ipapakita ko sa'yo. Tingnan mo to. Ha? Ano to? Libro? Yan ang libro na nakuha ko nung maghukay ako sa lugar na sinasabi ng matandang nagpapakita sa akin. Naglalaman niya ng mga ritual tungkol sa pambabarang. Yan ang ginamit ko para makaganti sa kanila. Ano? Ibig sabihin, ikaw may kagagawan nun? Ganun na nga, Vicente. Isa-isa nang tumatalab sa kanila ang ritual na ginawa ko. Nauna na ang mga madre. Hindi ko alam kung sinong susunod. Pero kung magpapatuloy ito, hindi ko na kailangan magmadaling makatakas dito. Isa-isa na silang susunduin ni kamatayan. Samantalang tayo naman, maghihintay na lang ng araw kung kailan tayo pwedeng lumabas dito nang walang haharang sa atin. Hindi kita pipigilan sa anumang balak mo, Dayanara. Naiintindihan ko ang sakit na dinaramdam mo ngayon dahil sa mga ginawa nila sa'yo. Medyo hindi lang ako makapaniwala na ito ang paraang binigay sa'yo ng sinasabi mong matanda. Parang medyo matindi kasi at brutal. Hindi na mahalaga sa akin kung gaano kasama o gaano kabrutal ang ginagawa ko. Wala na rin akong pananampalataya ngayon dahil matagal na nilang sinira ang puso at paniniwala ko. Wala na akong ibang gagawin kundi ang parusahan silang lahat hanggang sa mabawi ko ang buhay ko. Kung ito na lang ang paraan para magawa ko yon, hindi ako magdadalawang isip. Sige, sabihan mo lang ako kung handa ka nang umalis. Nagpapasalamat ako dahil sa wakas, nakatagpo ka na rin ng sarili mong paraan kung paano ka makakaalis dito. Makalipas ang 2 linggo, abalang nagbibihis ang mga sakristan para sa panibagong misa. Lahat sila ay nasa kani-kanilang mga locker at kasalukuyang isinusuot ang mga kapa at uniforme. Ang iba naman ay inihahanda na ang mga gamit gaya ng kampana at libro para sa misa. Ngunit bago pa sila matapos, bigla na lang nakaramdam ng paninikip ng dibdib si Aaron. Ganon din ang iba pang kalalakihan. Hanggang sa bigla na lang silang nagsuka ng itim na likido ng sabay-sabay. Ni wala na silang nagawa dahil sa sobrang bilis ng pangyayari. Pagkatapos magsuka, ang sunod namang lumabas sa bibig nila ay mga patay na insekto at tuyong dahon na may napakasangsang na amoy. Isa-isa silang bumagsak sa kanilang mga pwesto habang patuloy na nagsusuka. Pagkatapos noon ay bigla namang nanuyo ang dugo ni Aaron at ng kanyang mga kasama. Nagsimulang tumigas ang kanyang balat na parang kahoy. Naglitawan ang mga buto sa katawan at namutla ang buo niyang kaanyuan. Sa loob lang ng ilang minuto, nagkalat ang salot at mga bangkay sa buong silid. Hindi nagtagal, kumalat na rin sa labas ang amoy na inilalabas ng mga yon. Nakarating yon hanggang sa loob ng simbahan. Pati mga tao ay nagsimula ng magtaka kung saan yon nagmumula. Ang iba sa kanila ay napilitan ng lumabas dahil hindi na nila kinaya ang masangsang na amoy. Si Father Raul naman ay nagmamadaling lumabas sa kanyang silid habang nagbibihis pa lamang. Agad siyang nilapitan ng mga tauhan at agad na itinuro kung saan nagmumula yon. Nang buksan nila ang silid ng mga sakristan, ganoon na lamang ang kanilang pagkagulat nang bumungad sa kanila ang nakaririmarim na eksena. Nagkalat sa sahig ang bangkay ng mga kalalakihan, tuyot ang balat, labas ang buto at hindi niya na makilala kung sino-sino ang mga yon. Dala ng labis na takot, bago pa makasigaw si Father Raul ay bigla na itong nahimatay. Nasalulang siya ng kanyang mga tauhan, habang ang iba sa kanila ay napasigaw na lamang at napatakbo papalayo. Makalipas ang 1 linggo, pansamantalang nagsara ang simbahan habang inaayos ang gulo sa loob noon. Dahil sa pagkamatay ng mga madre at sakristan, hirap na hirap si Father Raul kung paano sila papalitan. Kaya naman ang mga janitor muna ang inutusan niyang magbantay kay Dayanara.
May 4 na sakristan pa ang natira pero hindi pa rin pumapasok ang iba hanggang ngayon. Tila natakot yata sa nangyari sa kanilang mga kasamahan. Samantala, si Vicente na lamang ang natitira at nagtsatsagang pumunta sa simbahan. Sa hardin, tahimik na nag-uusap sina Dayanara at Vicente. Habang abala ang lahat sa loob, wala silang kaalam-alam sa nangyayari sa dalawa. Wala na ang mga madre. Wala na rin namang sakristan. Isa na lang ang hinihintay nating mawala, Vicente. At ngayong gabing ito, si Father Raul nang susunod. Hindi ko na paabuti ng umaga ang buhay niya. Makakalaya na rin ako sa wakas habang siya naman ang maghihirap at magdurusa. Lagi lang ako nandito para sa iyo, Dayanara. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko kalilimutan ang pinagsamahan nating dalawa. Masaya ako para sa nalalapit mong paglaya. Sana magtuloy-tuloy ng pagbangon mo. Teka, bakit ganyan ka magsalita? May balak ka rin bang umalis? Ako? May sinabi ba akong ganun? Ikaw talaga. Ay, ang sabi ko lang, suportado kong lahat ng mga susunod na hakbang mo sa buhay. At mamayang gabi, sabik na rin ako sa paglabas mo rito, sa paglaya nating dalawa. Ayoko sanang gawin to dahil nung bata pa ako, may naikwento sa akin ng nanay ko tungkol sa mga mambabarang sa kanilang probinsya at kung gaano kasama ang mga yon. Pero ngayon, napatunayan ko na hindi lahat ng pambabarang ay maiuugnay sa kasamaan. Minsan, kung wala ka na talagang pag-asa pa, ito na lang ang pwede mo magamit para makalaya ka sa ganitong sitwasyon. Ito na lang ang magsisilbi mong sandata laban sa mga taong mas masahol pa sa demonyo. Hindi kita huhusgahan sa kung ano man ang paniniwala mo. Ang mahalaga sa akin ay ang kalayaan mo na malapit mo nang makamit. Dahil sa iyo to, maraming salamat, Vicente. Salamat din sa matandang babae na lagi nagpapakita sa akin kahit hindi ko siya kilala. Pagsapit ng gabi, habang nagliligpit si Father Raul sa kanyang silid, naglakas loob na si Dayanara na pasukin ang kwarto nito. Gulat na gulat yon na masilayan siya na malamig ang anyo at matalim ang mga titig. At Dayanara, anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumasok dito? Shoo, doon ka sa bodega mo. Ang kapal mo rin talaga no? Kung itaboy mo ako, akala mo asong gala ako na naligaw lang dito. Nakakalimutan mo yata, tao pa rin ako. Tao pa rin ako katulad mo. Ba't ganyan ka magsalita? Ano na naman ang nakain mo? Siguro nakalimutan ka na namang painumin ng gamot, ano? Humanda ka. Ako na mismo magpapainom at magpapatahimik sa'yo. Maghintay ka dyan. Hindi na kailangan, tanda. Hindi mo na ako mapapainom ng mga gamot na yan. Hindi mo na malalaso ng utak ko dahil binigyan ko na ng proteksyon ng sarili ko gamit ang pulang libro. Ay, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Nasisiraan ka na talaga. Dapat siguro palitan ko na ang gamot na binibigay ko sa'yo dahil nagiging agresibo ka na. Hindi ako baliw para painumin ng kung ano-ano. Para sa kaalaman mo, matagal na ako hindi umiinom ng mga gamot na pilit yung pinapainom sa akin. Naliwanagan na ako sa lahat. Kaya kung ano man ang lumalabas sa bibig ko ngayon, ito na ang totoong ako at hindi na ito epekto ng mga halusunasyong binibigay ng mga gamot niyo sa akin. Nandito ako para maningil, tanda. Aba, saan ka ba humugot ng tapang ngayon para kalabanin ako, ha? Dahil sa pagkakaalam ko, bihag lang kita rito at kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas sa mga kamay ko. Hindi na ngayon. Nakakalimutan mo yata. Wala ka ng kakampi. Ubus na mga galamay na ginagamit mo para mabuyin, sirain at lasunin ako. Wala na silang lahat. Ikaw na lang ang natitira dito. Kaya nga nagpunta ako rito dahil ito na ang matagal kong hinihintay. Anong ibig mong sabihin na bruha ka, ha? Hindi mo pa ba naiintindihan? Ako ang dahilan kaya wala na mga kasama mo ngayon. Hindi ko na ipapaliwanag kung paano pero ikaw na ang susunod sa kanila. Ano bang ibig mong sabihin? Talaga bang kakalabanin mo na ako? Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Ano bang magagawa ng isang mahinang babae na kagaya mo? Sa sobrang payat mo ay isang ihip ko lang sa'yo. Baka tumumba ka na. Yan ang akala mo, tanda. Kung iniisip mong wala akong panlaban sa'yo, nagkakamali ka. Katunayan nga, nailatag ko ng mga yun nung nakaraan pa. Pero ngayon lang yun nakatakdang mangyari. Kaya nandito ako para panoorin ang pagbagsak mo. Tingnan natin kung sinong unang babagsak. Oras na iputok ko sa iyo tong baril ko. Ano?
Lalaban ka pa rin? Sige, subukan mo. Sige, iputok mo. Gusto kong makita kung sinong unang babagsak sa ating dalawa. Kaya sige na, iputok mo na. Ano pang hinihintay mo? Nagtangka si Father Raul na kalabitin ang gatilyo ng baril. Ngunit bago pa yon tuluyang pumutok, bigla na lang sumikip ang kanyang dibdib at namanhid ang buo niyang katawan. Kasunod noon ang bigla niyang pag-ubo. Sunod-sunod ang pag-ubo nito hanggang sa sumuka na yon ng itim na likido. Doon bumagsak at patuloy na nagsuka ang matanda. Tumingin si Dayanara sa oras, pasado 9:00 na ng gabi. Yun ang oras na kanyang itinakda para sa pagdating ng barang kay Father Raul. Sinadya niya talagang gumawa ng eksena kanina para lang tumakbo ang oras at makarating sila sa puntong yun. Pinanood niya kung paano sumuka ng itim na likido ang matanda habang patuloy yon sa pag-ubo. Hanggang sa labasan na rin ng mga dahon at patay na insekto ang kanyang bibig. Mabilis na kumalat sa sahig ang kanyang mga isinusuka. Sinubukan niyang bumangon, kaya lamang ay nadudulas siya sa likidong nasa sahig. Sa pagkakataong yon, hindi na alam ni Father Raul kung ano ang kanyang gagawin. Samantala, si Dayanara naman ay napahalakhak na lamang. Yan ang sinasabi ko sa iyo, tanda. Naaalala mo pa ba ang hamon mo kanina kung sino sa ating dalawang unang babagsak? Ngayon, sino sa ating dalawang gumagapang at hirap na hirap? Sa pagkakataong yun, saglit na gumaan ang dibdib ng matanda. Nagkaroon ito ng pagkakataong makasagot kahit may kasamang paghingal ang kanyang mga salita. Ayop ka! Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa ko? Nag-aaral lang naman ako ng ritual ng pambabarang para maggamit ko laban sa inyong lahat. Hindi ko nasasabihin kung paano, pero ang mahalaga, ikaw na lang ang natitirang pinapatawan ko ng parusa bago ko umalis sa impyernong lugar na ito. Hayop ka! Napakasama mo! Barang, gawain niya ng demonyo! Alagad ni Satanas! Kung may alagad man ni Satanas dito, wala yung iba kundi ikaw at ang mga sakristan mo. Kayo lang naman ang nagkulong sa akin dito sa loob ng ilang dekada. Kayo rin ang palaging bumababay at sumisira sa pagkababae ko. Kayo rin ang sumira sa buhay ko at pumatay sa mga magulang ko. Kaya ngayon, matitikman mo ang sarili mong impyerno. Hayop kang babae ka! Ikaw ang nababagay sa impyerno! Nagkakalat ka ng salot dito sa simbahan ko! Isang malaking kaparusahan ang matatanggap mo! Ako? Mapaparusahan? Mangyari man yon, siguradong hindi mo na masasaksihan dahil mamamatay ka na! Huwag! Hindi! Maawa ka! Muling sumikip ang dibdib ng matanda. Mas tumindi pa ang pagsusuka nito ng itim na likido. Mas maraming patay na insekto ang lumabas sa kanyang bibig. Mas mabaho, mas masangsang, at lalong nakakapanlumo. Hindi nagtagal, unti-unti nang binawian ng buhay si Father Raul. Namatay siyang dilat ang mga mata, nakaawang ang bibig habang patuloy na lumalabas ang mga insekto at likidong itim sa kanyang bibig. Sa pagkakataong yun, naupo si Dayanara sa isang tabi at mariing pinagmasdan ang kalunos-lunos na bangkay ng matanda. Anong pakiramdam, ha? Anong pakiramdam na nagtagpo na kayo ng amo mong si Satanas sa impyerno? Ikumusta mo na lang ako sa kanya. Paalam. Pagkatapos ng malagim na pangyayari, lumabas na siya sa kwarto nito at nagbalik na sa bodega. May usapan sila ni Vicente na magkikita roon, oras na magawa niya na ang kanyang binabalak. Hindi siya pwedeng lumabas sa simbahan nang hindi ito kasama dahil wala siyang matitirhan. Pagdating sa bodega, laking gulat niya sa kanyang nakita. Magulo, marumi,
at masikip. Ha? Anong nangyari dito? Bakit biglang naging ganito itong bodega? Napilitan siyang lumabas at maglakad-lakad. Sinubukan niyang pumunta sa CR sa likod ng bodega, pero laking gulat niya dahil marumi at mabaho na ulit yon. Nawala na ang toldang ipinantakip ni Vicente at tila nagbalik na rin sa dati. Nang magpunta naman siya sa hardin, nagulat din siya dahil wala na ang mga karagdagang halaman at bulaklak na itinanim doon ng lalaki. Ang tanging naiwan lamang ay ang mga lumang tanim na hindi niya alam kung ano. Binalot siya ng matinding pagtataka. Anong nangyayari sa kanyang paligid at bakit tila bumabalik ang lahat sa nakaraan? Pagkatapos maghintay ng halos 1 oras, wala pa ring dumarating na Vicente. Sa pagbabaka sakaling makita ang lalaki, sinubukan niyang maglibot sa buong simbahan. Pero wala pa rin. Walang Vicente na nagpakita ng gabing yon. Hindi sumuko si Dayanara. Sinubukan niyang maghanap sa iba pang panig ng lugar. Nagtungo siya sa kabilang likod nito. Dating parte yon ng simbahan na shortcut patungo sa sementeryo. Habang naglalakad, bigla siyang nadapa, hanggang sa hindi inaasahan na tumambad sa kanya ang isang nicho. Laking gulat niya nang makita ang lapida at mabasa ang pangalang nakaukit doon. Hindi siya maaaring linlangin ng kanyang paningin. Ang nakikita niya sa lapida ay ang buong pangalan na sinabi ni Vicente nung magpakilala ito sa kanya. Nakaukit din doon kung kailan siya pinanganak at pati na rin ang araw kung kailan siya namatay. Ayon dito, pumanaw raw ito noong 19 ng Marso, taon 1978. Ibig sabihin, hindi pa man siya ipinapanganak ay wala na ang lalaki. Gumuhit ang labis na pagkasindak sa mukha ni Dayanara. Hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan, kaya naman pala ganoon na lang ang nangyari sa paligid. Wala naman talagang nagbibigay ng pagkain o damit sa kanya. Wala ring naglinis ng kwarto o nag-ayos ng banyo. Ang lahat ng ito ay isa lamang ilusyon na binigay sa kanya ng kaluluwa ng lalaki para pagaanin ang kanyang loob at tulungan siyang makabangon sa dinadanas niyang hirap. Pero ang totoo, matagal na pala yung patay at kaluluwa na lamang nito ang kanyang kausap. Napahagulhol na lamang si Dayanara sa isang tabi habang nakasandal sa puntod ni Vicente. Hindi makapaniwala na ang taong itinuring niyang kaibigan sa gitna ng malaimpyerno niyang buhay ay hindi pala totoo, na isa lamang palang kaluluwa. Sa labis na emosyon, sa sementeryo na nakatulog si Dayanara. Kinabukasan, sa kanyang paggising, nilisan na lamang ni Dayanara ang lugar na yon. Nagpakalayo-layo at nagsimula ng panibagong buhay. Yon, isa na namang magandang kwento, mga kaibigan. Dahil dyan, meron tayong shout-out. Simulan po natin kay Al San Jose. Hi po kay Hannah Montero, kay Josefina Felias from Pasig. Hello po kay Chris Alcantara. Good morning po kay Lucy San Jose, Monica Nieves, Rowena Ramirez, kay Mea Espiritu, kay Maria Lee Nakagawa. Hi po kay Mia Aspa. Shout out kay Denver Del Prado, kay Rose Flores, kay Janet Cisneros, kay Ami Yong. Hi po kay Chona Bainosa, Mary Ann Pesino from Singapore. Hi kay Winnielis Vlogs from Qatar. Hello po kay Manuel Baldonado at Lorna Algordo. Shout out po kay Bengsky, kay Earhart the Great Vlog, sa Imperial at Ledesma family. Hello po kay Catalea Soto, kay Miss Maura. Hello po kay Corazon Ingay. Shout out kay Jobel Baldonasa
I Love Traveled from Miss Pinay of Ireland. Hello kay Digital Stars. Shout out kay Mariam Mangulamas sa Flores at Naong family from Alma Naong. Kay Jeneline Mix Vlog. Hello po kay Jenmer Garcia. Shout out kay Maricel Calabria, Faye Yuson, Vicky Abut, Sleepy Billiards from San Rafael, Bulacan. Hello po kay Marites Sikat, kay Maybeth Dingson from Negros Occidental, kay RV Tiong. Hi kay Sally Roldan, sa Shooting Family of Iloilo from MGS 14. Hi po kay Yam Yam Mansuelas, kay Jing Estrada from Daman, Saudi Arabia, kay Juster Dulnuan from Iligan City, Isabela. Hello po kay Jay Mortiza from Singapore, kay Danilo Katigan from Tandang Sora, Quezon City. Hi po kay Mami from Doha, Qatar, sa Pastor family from Nasugbu, kay Jonas Yao from Europe, kay Kurt Mina. Hi po kay Cornelio Castillo ng Silang Cavite from Sesa. Hello din po kay Amiyong from Malaysia. Shout out kay Annabel De Leon from Kuwait, kay Dativa Hemosilio. Hi kay Dayan Supapo at sa friend na si Halima. Hello din po kay Rosalina Bugayong, kay Marjorie Dequila, kay Lagot TV. Hello po kay Connie Cruz, Rose Flores from Taguig, kay Shaolin 12 TV. Hi din po kay My Honey from Russia. Hello po sa Cabral family of Lemery, Batangas, from Estela da Silva from Switzerland. Hi po sa mga taga-Gumaka, Quezon from Catalina Magpantay, kay Angelica Jones Bonillo, kay Josefina Felias, kay Doris at Antonio Orpeza, kay Empress Sina Benguet, at syempre po kay Genevieve Vertusio. Para po sa mga hindi natin nabanggit, meron pa po tayong next videos. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.